Hi guys, my name is Miko. Ako si Mon. Yan, welcome to our episode 2 ng aming no nonsense usapan about love life. Wow, Yes. meron ng title. Kala mo nagka-jowa na eh. Oo. So anyway, actually meron kaming pinag-uusapan kanina, no. Yes. So, ang pinaka tanong ko lang for this round is, for example, may nagugustuhan kang babae, pero may boyfriend na siya. Ah. So, ano yung gagawin mo dun? Parang yun na. Kasi minsan, nangyayari yan minsan, di ba? Yung parang, ay gusto ko tong girl, kaya lang may boyfriend na eh. So, bilang ikaw, gustong-gusto mo yung girl, Ang tanong na lang, anong gagawin mo? ako? Mm. Tapos nakikipag-usap yung girl sa akin? Wow, magkakilala kayo. Ano? Siyempre, iwas ako. Iiwas ka. Yes, kasi parang bilang lalaki din, na masakit din sa boyfriend na may nagkakagusto sa iba. Ganun. May masakit sa boyfriend niya ngayon Oo. na may nagkakagustong ibang lalaki. Pero ang tanong ko, bawal ba? Bawal talaga. Bawal magkagusto? Bawal. Para sa'yo, bawal. Oo. Ang gugustuhan mo pa lang, hindi mo liligawan. Nagugustuhan mo lang yung babae. Ako nagugustuhan, pwede. Oh, pwede. Para sa, kung hindi naman sasabihin sa girl, pwede. Oh, hindi sasabihin. Pero kung, sasabihin mo or nag-confess ka, Mm. pwede. Kasi, ang sagot sa inyo is may boyfriend na ako. Mm. Tapos, Masaya ba sila? Oo. Yes. Yun ang tanong, masaya ba sila? Masaya ba sila? yung girl, parang nagsabi ka sa kanya ng feelings. Sabi, pwede naman. Ay, Patay. hirap doon. Iwan mo na. Oo. Iwan mo na. Yan. Kung ako kasi yon, syempre bilang lalaki, no? Yeah. Parang kung usapang lalaki, tama ako ganun din eh. I mean, siguro ililimit, kung kunyari kung nagkakausap kami ni girl, ililimit ko yung conversation namin. Yes. Kasi parang in respect dun sa boyfriend niya, na dapat yun yung mas kinakausap niya. Parang ako maglalaylo ko sa conversation. As a friend. Ang usapan lang namin boundaries as a friend. Yes. Pero not more than late night talks or even sobrang gabing-gabing magkakasama. Kasi in respect, ako bilang isang lalaki, gusto kong irespeto ni ate girl yung boyfriend niya. Na hindi dapat siya mag-invest ng maraming oras sa ibang lalaki. Kasi may boyfriend siya eh. Pero pag naghiwalay sila, ibang usapan yun. Kumbaga, nagustuhan na ni girl. Sabi nga, kumbaga ibang usapan kasi hiwalay na sila eh. Yes. So kumbaga, ako naman ang stand ko doon, bigyan ko muna siya ng ilang panahon na maka-recover or mag-heal, no? Yes. Bago try to pursue, parang Yes. ganon, or ligawan, maligaw. Parang yun yung standard, ako personally yung standard ko, no? Na kung di sila maghiwalay, o di sila talaga hanggang ikasal, pero kung naghiwalay sila, parang yun lang yung chance ko to enter Yeah. na picture. Pero Kasi, parang hirap dun mag-wait ka sa girl. kung mahal mo, kung gusto mo talaga sabi ko kanina, kung gusto mo talaga si ate girl, mag-aantay ka. Hindi. Unless makahanap ka ng ibang babae na gusto mo i-pursue. Kung gusto mo talaga si girl, iwan mo na. Anong iwan mo? I mean, hindi mo na siya hintayin. Oo. Kasi parang, Pero ako kasi, paano yan kung tumanda na sila, tapos ikaw nag-wait ka pa rin sa kanya? ibang usapan yon. Siguro, kung kaya ko mag-antay in a given time frame na hindi pa naman siya kasal, hindi naman mga pinagpe-pray, no? Pero bigla silang naghiwalay, pwede kang umenter. Nangyari kasi sa akin. Wow! Kaya lang, maging masaya si girl. Kaya lang, it didn't pan out. Pero anyway. Kung kaya mong, Oo. kung kaya mo mag-wait. Yes. Meron kasi mga ibang, naririnig ko lang hindi ko ginawa. Na parang, dahil hindi pa sila kasal, umenter pa yung lalaki. Diba? Minsan kasi, may confusion with the girl. Na parang, may boyfriend ako, ba't mo ako nililigawan? Hindi ko pa naman kasal. Ganun, diba? Para ako, mas mataas yung, hindi ko siya ipopush kasi nire-respeto ko yung boyfriend. Yes. Yun. Mahirap yun. Mahirap talaga. Pero nangyayari yun Kung bansa nga naagaw eh. Uy.
Easy. lugar nga. Jowa pa. Ate ng West Philippines si mga kaibigan. Di Pero ba? kung mahal mo talaga si girl, yaman na. Ikaw Move on let ka na. go ka na. Let go ka. Ako hindi mo na ako mag-give up. Ano? Parang I'll just give time. Bigyan mo muna ng Pero hindi ganun karaming oras. Bigay ng months. O kahit months or siguro matagal na yung 1 year. 1 year. Kasi magkaibigan naman kayo eh. Tapos i-assess mo rin na kung si ate girl ba is do you think sobrang mahal na mahal nila isa't isa to the point they're getting married. May iba kasi parang testing period yung boyfriend girlfriend. Ended up pala hindi pala sila nag-workout, Tama. 'di ba? Iba pala yung gusto ni ate girl pero syempre boyfriend niya. So parang bigyan niya pa ng chance kung magbabago or whatsoever. Then eventually kung hindi talaga naghiwalay sila. So that's the time na papasok lang. Parang ganun. So yun lang no. Kayo guys, ano bang thoughts nyo? Kunyari, ganun din yung tanong. May boyfriend si ate girl pero gusto mo, ano kayang gagawin mo? Comment down below. At ayun, nasagot na natin, di ba? May tanong ako. Anong tanong? Anong gagawin mo or anong mararamdaman mo kung yung taong gusto mo naghanap ng iba? Okay. Tapos, nagkajowa siya ganun. Ano mararamdaman mo? Ang tagal mo naghintay sa kanya. Pero alam niya na nag-aantay ka. Oo. Alam niya na may gusto ka. Oo. Anong mararamdaman ko? Syempre masasaktan ako. Bakit? Syempre hindi ako yung pinili niya. Di ba? Bakit? Ba't hindi kanya pinili? Anong dahilan? Dalawa lang. Hindi ako nanligaw or ayaw talaga niya sa akin. Nanligaw ko nga eh. Nanligaw ako. Oo. Nag-yes siya for courtship. Yes. Sinabi niya sa'yo na, sige, ligawan mo ako. Pero sa dulo, hindi yan, naghanap siya ng iba. Naghanap siya ng iba. So, ibig sabihin, meron siyang hinahanap sa isang lalaki na hindi niya nakita sa'yo. So it's either hindi ka nag-step up to the man he wanted to be or she wanted to be. Kumbaga nakulangan siya sa'yo. Meron kang hindi na i-provide. Kaya siya naghanap ng iba. Yes. Ako, ang masasabi ko doon, syempre una masasaktan ako. Pangalawa, kailangan kong tanggapin na hindi niya ako pinili. Masakit yun, guys. Yung hindi ka piliin ng taong gusto mo, masakit yun. Pero life must go on eh. So ako, magsasaktan ako noon, magmumukmok ako, pero I had to build up myself again for the next person who is willing to accept me and love me for who I am. Yes. Tsaka kailangan mo rin mag-mature or kailangan mo rin matuto. Alam mo na, mali. ang natutunan ko sa buhay, hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Kasi meron tayong mindset na, hindi, ito yung plano ko, ito yung mindset ko, nakapako na yun sa yan yung mangyayari, at pag nangyari yan, masaya ako. Parang sometimes, nakalkula mo na lahat, tas hindi nangyari bro. Sakit nun. Hindi nangyari, yung iniisip mo mangyari. And it is okay. Alam nyo ba na hindi lahat ng plano nyo matutupad at hindi lahat ng gusto nyo mangyari. Pero, ang masasabi ko lang, meron kayong isang bagay na mangyayari sa buhay nyo na masasabi nyo, buti na lang hindi nangyari yung gusto ko. Kasi may ibang purpose na mangyayari sa buhay nyo. Na parang, kala ko yun yung pinakamagandang plan. May mas maganda pa pala doon. Tama. So yun, ako mag-move on ako doon. Pero it would take me siguro several months. Yeah, ako parang tagal ko rin naka-move on. Ikaw pala to. Yes! Ako pala yun. Naramdaman ko pala yung naramdaman. Ikaw pala yun. Siyempre ako yun. Sana itatago natin eh. Charot. Ang pangalan alin? Wag mo nung pangalanan. Ikaw pala yun. Kala ko asking for a friend. Hindi, yan, naramdaman ko is parang malungkot, syempre. Parang nag-wait ako ng months. Sobrang ang tagal din. Pero, bigla siya naglaylo. Oh. Parang 2 weeks. Parang hindi na siya masyadong laging nag-chat ganun. Oo. Tapos nalaman ko sa ibang tao. Sa ibang tao, syempre. Na
gusto na pala iba. Mm. Yan. So, eto na lang yung follow-up question ko. Kung sinabi ba niya sa'yo, kasi nung start ng courtship, parehas kayo nag-agree na ligawan kita. Mm. Sige, ligawan mo ako. Mm-mm. Then, sa kalagitnaan, na-realize ni ate girl, Mm-mm. may iba pala siyang gusto. Mm. Ang tanong ko, mas gusto mo ba na maaga niyang sabihin sa'yo na di ka niya gusto or wala kang chance? Oh, no. Or, pinahaba pa niya kasi naawa siya sa'yo. Tsaka niya rin sinabi sa dulo na hindi ka niya gusto. Ano gusto mo, yung maaga niyang sinabi na hindi ka niya gusto? Or pinahaba pa niya ng konti tapos sinabi niya rin sa'yo na hindi ka niya gusto? Eh, mas maganda na maga pa lang is malaman mo na. Para unti-unti mong unti-unti mo siyang inaalis. Kasi may mga babae din na ang hirap mang busted eh. Oh, kasi yung iba kasi hindi nagsasabi. Hindi nagsasabi, oo. Oo. Yung parang, kung kailan mo na lang marirealize, Oo. yung parang di niya na ako gusto. Yung parang pakiramdaman na lang. Yung iba kasi parang takot magsalita. Oo. Takot silang mambasted. Yun nga. Kaya ang ginagawa nila is parang action na lang. Ah. Mag-ano sila, parang sobrang maglalaylo sila. Ganun. Or hindi na magpaparamdam or... Hindi naman agad-agad nung mag-ghost yung ghosting. Hindi naman. Parang onti-onti silang nawawala. Yun yung paparamdam nila. So, sa mga babae dyan, guys, kung mambabasted daw kayong lalaki, Sabihin dapat nyo na agad. automatic. Yes. Wag pong matagal. Kasi syempre as men, umaasa rin kami Yes. na parang, ay, pinapatagal pa niya yung siguro gusto niya talaga ako makilala or what, di ba? So, ibig sabihin, mas gusto mo na abrupt. Oo. Yung iba kasi, di ba sinasabi na yung mga, ibang tao na, ngayon pa lang sabihin mo na Sabihin mo na. kung itutuloy ko. Ako, pakiramdam ko dyan, pares kayo makakatipid ng oras. Yes. Makakatipid kayo ng resources. Yes. Tsaka, makaka-move on kayo parehas ng mas maaga. Mas mabilis. Kasi kunyari, sabihin natin, nangligaw ka 3 months versus 1 year. Mm-hmm. Sinabi niya on the 3rd month, ayaw niya sa'yo. Versus 1 year after, tsaka niya sinabi ayaw niya Kasi sa'yo. kung 1 year mo pa sasabihin, parang lahat ng memories nandun na yun. Tsaka may mga babae, bro, na nag-e-enjoy sila dun sa, syempre, pag naliligaw ka, lilibre mo. Oh. Tapos lalabas kayo. Yeah. In love sila dun sa idea of dating. Yes. Pero hindi sila in love with the person. So you have to define those. Sabihin mo sa dulo, hanggang friends lang talaga. Oo. Sige. Ayan. Okay, so that is our episode 2, mga kaibigan. So kung meron kayong mga katanungan, comment down below or message nyo kami kung ano yung mga... Again, di kami expert. So this is just our opinion. Opinion lang. Opinion lang namin. Magagalit. Tsaka wala po kami nini-name drop, di ba? Wala pa. Wala pa kami nini-name drop. Pero guys, supportahan nyo yung aming podcast. So hanggang sa muli, my name is Miko. Mon. Ayun, ito ang podcast tungkol sa love life. Yes. Yan lang mga kaibigan. Peace, God bless, and see you sa ating next episode. Bye. Bye!